mga katanungan ba sa iyong isipan tungkol sa siyensya at teknolohiya? Ano mang kailangan mo sa iyong komunidad, basta't sa agam may kasagutan. Di mo na kailangan pang umalis ng tahanan, agam ang lapit sa iyo. Atin ang tuklasan, mga bagong paraan dito sa ating mundo. Kaya sama ka atin ng talakay ng mga bagay na ngayon walang matutuklasan. Halika na't may mga bagong kaalaman, ito'y tungkol sa agham, tungkol sa siyensya at teknolohiya. Basta siyensya at teknolohiya, ayos na ayos sa DOST. The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of IOS na IOS sa DOST Management. Isang agham na ramdam na hapon po sa ating lahat. Welcome sa pinakabagong episode ng Ayos na Ayos sa DOST Season 4. Ito ang programang magatid sa inyo ng mga makabuluhang kwentuhan patungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kayo ay nakasubaybay sa DOST Central Luzon Facebook page, sa Radio Agri 90.1 FM, ang official radio station ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PhilMec, at sa Access Network Community Channel. Ako po ang inyong lingkod, Dian Briones, ang makakasama nyo ngayong Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, para sa ating makaagham na programa. Sama-sama po tayo para sa isang oras na punong-puno ng kaalaman hinggil sa mga teknolohiya at inobasyong hatid ng Department of Science and Technology. Ako naman si Lorraine Custodio, ang makakasama ninyo sa ating talakayan ngayong hapon. Nandito kaming muli ang inyong weekly dose of knowledge and good vibes. Dito lamang yan sa Ayos na Ayos sa DOST Season 4. Ayan, bago po tayo magsimula, ay nais po naming batiin ng isang makaagham na hapon ang kagalang-galang naming Regional Director sa DOST Central Luzon. Walang iba kundi si Dr. Julius Cesar V. Sicat. Good afternoon po, RD. At isang agham na ramdam na hapon din po sa aming mga Assistant Regional Directors, ARD for Technical Operations, ARD Romy, ARD for Finance and Administrative Services, ARD Belen, and ARD for Field Operations, ARD Cell. At sa amin din pong mga provincial directors, pati na rin sa lahat ng staff ng Regional Office and PSTOs ng buong DOST Central Luzon. Binabati rin po namin ang buong DOST Central Luzon S&T Promotion and Communication Unit under the leadership of course, Miss Lady Mel B. Sicat. Isang agham na ramdam na hapon din po sa lahat ng bumubuo ng PhilMec sa pangunguna ng kanilang Director 4 na si Dr. Janicio G. Alvendia. Pati na rin po ang buong Radio Agri team. Nais din po naming batiin ang Access Network Cable TV na katuwang natin of course every week, pati na rin sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong hapon. Isang agham na ramdam na hapon po sa inyong lahat. Ayan, partner, di ba last week ay napag-usapan natin yung patungkol sa Marisa Turbine at nakasama nga natin yung Chief Energy Officer and founder ng Soltric Power na si Mr. Patrick Roland C. de Guzman. Alam niyo, itong Marisa Turbine kasi isa siyang hydrokinetic technology na kayang mag-generate ng power mula sa moving water. Ito yung hydrokinetic technology ay yung galing sa tubig. So, kadalasan, di ba, ang nadidiscuss natin dito ay solar. Pero last week ay nadiscuss nga natin yung hydrokinetic. Kasi ang interesting niya, di ba, kasi itong yung wind turbine. Etong hydrokinetic ay may nag-generate naman tayo normally na energy mula doon. Pero kadalasan ay it is in the form of yung mga malalaking dams. Massive diba? yung construction partner, yes. So itong naisip ni Sir Patrick ay parang isa lang siya, maliit lang yung space na na-occupy niya. At dahil nga vertical siya, so hindi na ganun kalaki yung kailangan niyang space. Tapos, hindi niya na kailangan ng yung malaking construction kasi kadalasan, di ba yung mga dams, may mga may mga implications, may mga consequences sa environment. Yes, and diba? also maraming considerations, partner, like yung environment, economic factors, and also yung social factor. Kasi kadalasan naman pag, diba, magpapatay ng dam sa mga liblib na lugar, kung saan maapektuhan yung ating mga indigenous communities. Yes. So yun, isa pa sa mga kino-consider yun. And also, partner, add to add, yung Marisa Turbine talagang malapit
malapit sa puso ni Sir Patrick Roland C. de Guzman nga. Kasi yung pangalan pa lang ng Marisa Turbine is named after his late mother, kung saan ang name ng kanyang mother is Marisa, which means of the sea. Wow. Which is Latin word na, oo. Kumbaga, nag-iisip si Sir ng pangalan during the time na dine-develop yung Marisa Turbine, and naisip niya na, naalala niya yung mother niya, tapos yun pala, ang meaning ng name ng mother niya ay of the sea, without him knowing na yun talaga yung exact meaning nun before. Diba? Ang galing pa ng saktong-sakto talaga. Nakakatuwa, no? And also, sabi ni Sir Roland din, no? 'Di ba kasi yung ngayon, yung Marisa Turbine, parang kung third version, if tama yung pagkaalala ko. So, yung sa mga susunod na version naman, gusto nilang i-develop, kasi nakalutang pa partner yan, di ba, nabanggit ni Sir. Next time daw, yung nakalubog naman na para hindi ganun ka-visible dun sa water. Kumbaga, magugulat lang sila. Meron pala dun sa ilalim na nagge-generate ng hydrokinetic energy. Tama. Ayun. Napakaganda talaga ng technology na ito, di ba? Kasi magiging useful siya sa mga remote communities na wala namang di ganun kadali yung access nila sa power. So, malapit sila sa moving water, sa source ng moving water, ay pwede silang magkaroon ng kuryente. Totoo, partner. Kasi sabi ni Sir, ang mission niya ay yung mga remote communities na kulang sa supply ng tubig, na meron naman palang access sa malapit na anyang tubig. Yan, tulad ng ilog or malapit sa dagat. So, pwede nilang magamit yung Marisa Turbine. At ginawa yun talaga for them. And eto, partner, yung topic naman natin ngayon, medyo tatalon naman tayo ng kasi di ba, mula sa hydrokinetic power. Tapos, ngayon mapupunta tayo sa sector ng education. Wow, parang medyo malaki yung jump. Tapos, itong topic natin ngayon, na-curious ako kasi parang, di ba, naging estudyante naman tayo pareho. Tapos may mga learning platforms tayong ginamit, di ba, as a students. Doon nakalagay yung mga lessons natin. Tapos parang, itong mga platforms na ito, parang kasi sila di ba, set na sila. Pantay-pantay, no? Lahat tayo, yung mga... Same approach. Oo, kunyari tayo. Parehas lang yung mga pag-aaralan natin. Paano pag ako nahirapan ako sa math? Ikaw, kunyari, nadalian ka na. Tapos ako nahirapan ako sa comms kasi di ba comms student ka. Ako naman engineering graduate, no? Tapos parang hindi ganun na may measure yung mastery ng isang learner, di ba? Kasi nga, parang medyo output-based na lang yung ginagawang nangyayari. standardized partner, kaya nagiging pare-parehas. Pero, sa topic natin ngayong hapon, ay meron pong, etong isang platform na to ay sa tulong po ng AI, ay pwede siyang maging personalized para sa mga learners. Para magiging yung learning path mo na tatahakin, excuse me, ay parang nakabase na sa'yo sa level of learning mo, ayan. yes, and sa pace mo. Yes. And ayun, bago po tayo magsimula, ay panoorin po natin itong isang short AVP para po magkaroon tayo ng idea kung ano nga ba yung topic natin ngayon. Quick question. When a student graduates and gets their diploma, does it actually mean they learn? Honestly, not always. There's a gap between completing a course and mastering it. And it's something we don't talk about enough. And here's the uncomfortable truth. Most learning management systems were built to deliver content and track completion. What they don't measure is mastery. I agree. So students show up to board exams, to job interviews, to workplace, credentialed but underprepared. It's not just their fault. The system just wasn't designed to verify whether they truly learned. Whether they understand and remember the lesson, that part stays invisible. So is there a possible way to fix this? That's exactly what we built. PathBuilder is the world's first AI-native intelligence platform. Legacy LMS manages content, we guarantee outcomes. Interesting. So, what does your platform do? Well, 4 things continuously. We diagnose every learner's gaps at the micro-skill level. We personalize a unique learning pathway for each one. We intervene with AI the moment they struggle, and we verify mastery with evidence of outcomes, not just completion. That's nice. So, what does it look like for teachers? Well, teachers get their time back. PathBuilder automates grading, content generation, and performance tracking, and flags at-risk students before they fail. Teachers teach, AI handle the rest. Has it actually worked in real schools? Yes, PathBuilder is live and operational in 28 institutions across 48,000 learners.
We have helped learning institutions achieve 90% board exam passing rate with 195 national top notches. The EdTech breakthrough the world was waiting for, it was not built somewhere else. It was built from within. Yes, it was built here, from Filipino classroom, from Filipino engineers and educators for the rest of the world. This is Philippine Now, Philippines' new opportunities worldwide, activating innovations from within. Wow, partner. Talaga nakaka-curious naman kung ano yan. Kaya naman, kilalanin na natin ang mga kasama natin ngayong hapon. So, he is the Chief Operating Officer at Macarius Smart Learning and is a licensed electronics engineer, educator, and EdTech innovator who has played a key role in shaping the academic intelligence systems of Macarius Smart Innovations Incorporated. He is an electronics and communications engineer board top-notcher with a perfect score in engineering mathematics. He combines deep technical expertise with a passion for education and technology. His contributions have been vital in developing AI-powered learning platforms that redefine how students prepare for professional exams. He continues to support Macarius' vision of accessible, data-driven, and intelligent education for all. Kaya naman po, huwag na nating patagalin pa. Sama-sama nating i-welcome ang COO ng Macarius Smart Learning, Engineer Roy Andrew Garcia. Hello po, sir. Hello Good afternoon po. Hello po, good afternoon. Good afternoon po, Engineer. Kumusta po ang inyong maghapon so far, ang inyong araw? Okay naman po. Medyo masaya yung hapon natin, maghapon natin. Yan. So, gaano po kayo ka-excited i-share sa amin ang inyong innovation? Well, sobrang excited na po ako. Mula pa kaninang umaga, sobrang nag-uusap na kami ng team namin. And really excited to share yung information na pwede natin kung i-share at maibahagi sa lahat. Yes, Ayan. and super excited na rin po kami matuto tungkol sa innovation po na Saka yan, talagang sir. alam nating malapit sa puso ni Sir kasi sabi dun sa introduction pa lang natin, he's an ECE board top-notcher with a perfect score in engineering mathematics. Kaya sabi ko, siguro itong talagang innovation technology na dinevelop ni Sir ay, yun nga, di ba, malapit sa puso niya at talagang andun yung passion niya to... Yes, tsaka isa rin siyang educator, di ba? So, yun, masasabi, malapit talaga. And, Oo. ayun nga po, dahil na-excite na tayo, pati siguro yung mga viewers din natin, di ba? So, kung may mga tanong po sa yung ating mga Facebook Live viewers, pwede po silang mag-comment sa DOST-Central Luzon livestream. Ayun, at sasagutin po namin mamaya sa tulong po ni Sir. Ayan. So, ayun po, to start po, no, Engineer Roy, pwede niyo po bang ikwento sa amin paano po, ikwento po ang inyong sarili and of course, ang inyong company and ano po ba yung mission ng inyong company po? Ang Macarius Smart Yeah. Learning, yes Smart po. Learning, yes sir, Incorporated. Smart Innovations Incorporated, rather. Yes po, thank you po. Thank you po, Ma'am Diana at saka Ma'am Lorraine. Ayan, tama po yung aking pronunciation. Ayun po, ako po si Roy Andrew Garcia. Ako po yung COO and co-founder po ng Macarius Smart Innovations Incorporated. Kami po yung developer, no, kasama po yung CEO namin at saka iba po ng mga partners, buong team namin ng Path Builder. Ayan, isa po siyang AI native learning intelligence platform. So ako po at saka yung CEO namin, kasama na mahigit na po kaming dekada na nasa education sector. So mga instructor din po talaga kami when it comes review no industry. And naging mission na po namin na siguraduhin na diploma ay may katumbas na tunay na competence and mastery every time na gumagraduate po yung mga estudyante. Hindi lamang na sa isang completion kasi marami sa atin na gumagraduate, makakatapos lang matapos yung finals, matapos yung examination and eventually makakomplete at makakuha ng diploma. Pero it doesn't mean that it's a guarantee of competence. So ang layunin po natin or mission natin is siguraduhin natin na sila ay magkaroon ng enough na competence no, and mastery on their course. Ayan. So layunin po natin na tulungan ang mga paaralan at saka yung mga training institutions na rin na makagawa ng graduates and maging workforce ready po sila. Ayun. So, parang ganun mismo sa gusto ni Sir, kumbaga parang maging katulad nung
maging inspirasyon yung kwento niya kasi nga, di ba, he's an educator, board top-notcher, and gusto rin niyang maranasan din ng mga student yung ganong klase ng maging pag-aaral or may i-share yung ganong klase ng knowledge, no? Yung ganong level, ma-attain yung ganong level of knowledge. And ayun, nabanggit nga ni Sir, tama nga naman, di ba? Kadalasan ay parang itong isang course ay nako-complete natin, pero parang dahil na-complete ba natin ito, ay ensured na ba na master natin yung isang topic, di ba? Usually, ganun naman yung nangyayari. Ako personally, ay, Oo, minsan parang for nagiging for compliance, no? Kasi ito yung kailangan ng curriculum, ito yung hinihingi ng curriculum natin, Oo. kaya yun yung ikaw-comply natin. Yes. And, oo nga, di ba? So, ito pong Path Builder, sir, nabanggit niyo po kanina, isa pong AI native learning platform po ba, sir? Ano po iyon at paano po ito gumagana, sir? Well, ang Path Builder po, siya, yun nga po, isa po siyang AI-powered na active, no, na learning platform po siya. So, nag-a-adapt po siya o ina-assess po muna niya yung current and current competency ng ating learner. So, ibig sabihin po, nagkakaroon tayo ng diagnosis, ano po yung current na competency level niya para nalalaman at nadadigest ng system po natin yon. Ini-ingest po ng system natin yung parang una, yung knowledge base ng ating partner institution. Ayan, tapos gumagawa tayo ng knowledge graph. So, pag sinabi pong knowledge graph, hinahati natin sa maliliit na topics. Ang tawag po natin doon, micro topics. Lahat po ng mga subjects in a certain curriculum. Then, pagka meron na po noon sa ating learning partner institution, gumagawa po tayo ng personalized learning pathway for each and every student. So, ibig sabihin po, bawat isang estudyante may kanya-kanya pong learning pathway. So, kasi naniniwala po tayo na may mga iba, dun sa based sa competency nila, mas mabilis yung magiging journey nila. Pero yung iba naman, based dun sa kanilang current competency level after ng diagnosis, meron pa silang mga subjects o mga certain topics na kailangan pa nilang i-go through. So, iba-iba per student, nagiging iba-iba yung kanilang learning pathway. They might start differently, maaaring iba-iba yung pagsisimula nila, iba-ibang posisyon, pero ang goal po natin, pagdating nila sa dulo, lahat sila is mayroong certain competency and makakarating sila sa dulo. So, ang ginagawa po ng ating system, ina-adjust po nila yung lessons, yung quizzes, at saka yung mga assessments based po sa kanilang performance. Tsaka may mga analytics din po tayo. Ayan, yun po yung learning pathway natin. May mga analytics po tayo para makita ng students and instructors yung learning progress ng ating mga estudyante. Ayan po. Oh, so, bali parang isa itong streamline the process. Kasi di ba, dati parang nung nag-aaral tayo, meron din yung, anong tawag, formative assessment. Tama ba? Natatandaan mo ba yun? Kasi parang, Parang hindi na partner. okay, i-assess muna nila kung ano ba yung alam ng mga students bago siguro kung alam yung Diagnostic ituturo. test ba yan? Parang ganon, kung Okay. ano muna ituturo. Pero, after nun, naalala ko na. parang same na lang din yung ituturo sa mga estudyante. So, pero ito nga, dito sa innovation na ito, ay nakabase doon kung paano yung magiging Approach Yes. sa bawat. Ibig sabihin po ba, Engineer Roy, ay halimbawa po, tulad po ng flash kanina, no, yung CPA licensure examination, ano po yun? Halimbawa sa isang estudyante po, ito yung level of learning niya. Sa isang estudyante, kumbaga mas advanced. Sabihin natin yung isa ay advanced, isa mas advanced. Paano po yun? Ibig sabihin po ba, matatakil pa rin po nila parehas yung same set ng lessons? Iba lang po yung simula at level ng hirap sa umpisa hanggang dulo? Or may mga topics po or certain na parang certain part ng exam na hindi po matatakil nung isa, tapos matatakil po dito sa isa? Ayun, a good question po. More like, lahat po kasi yun, based doon sa knowledge graph po natin. So, lahat po yan, nakalista yung mga topics. So, nakita nyo po yung mga dots po kanina, para po siyang train stations. Ganyan. So, lahat po yun, dadaanan pa rin nila. Pero, may mga certain students po kasi na parang magiging boring na yung topic kasi masyado na sila magagaling. So, may mga options po sila na parang after nung diagnosis natin, kaya skip kasi yun po yung mga topics na medyo proficient na sila. So, ibig sabihin, pag na-skip nila yun, na pag green na agad, may option silang simulan pa rin ulit, mula doon sa green. Pero dahil green na yun, ever since, maaari magsimula sila halfway track natin. Yung iba naman po, they have to really start from the very beginning. So, ang goal po ng bawat isa, ng bawat estudyante, yung track po na yon, yung learning pathway na yon, is i-convert niya from being gray, ibig sabihin, ito yung tatahakin niya pa sa learning journey niya,
i-convert niya yan into green. So pagka naging green na po yan bawat isa, ibig sabihin lahat po ng lahat po ng subject and lahat po ng microtopic, medyo proficient na po yung estudyante natin. So ibig sabihin, may mga certain student, medyo maganda na talaga yung kanilang foundation. Maaaring ang starting point nila nasa gitna. Meron namang mga certain student ang starting point nila from the very beginning. Meron mga estudyante, pagka nag-start sila, makikita natin perfect na nila halimbawa yung diagnosis natin. Green na agad lahat. So ngayon, nasa sa kanya, pwede niya simulan from the very beginning, pero alam natin na proficient na siya, aware na siya, na he's already proficient in all those micro topics. So in a way, ang goal po natin, whether kung saan ka man nagsimula, i-green mo lahat yon. So maaaring kunwari ikaw yung parang underdog, nagsimula ka sa pinakang gitna, sa pinakang simula, pero ang goal mo by the end of the sem, naging green pa rin lahat yan. So maaaring nag-iba-iba kayo ng simula, pero you end up with mastery and proficiency in all the subjects by the time na matapos po yung curriculum. Ayun. So, ibig sabihin pala partner, no? Although iba-iba nga ng simula, ng starting point, pero in the end, di isa yung magiging goal, isa yung magiging end point natin. Yes. Which is, yun doon naman makikita talaga yung equity. Yan, tama ba? Equity. Kasi nga, di ba, pag equality, sabay-sabay kayo magsisimula, pare-parehas yung starting point nyo. And ayun, pag doon naman sa equity, i-test yung level of knowledge nyo. Tapos, iba-iba yung magiging approach. Kasi nga, ayun nga, kailangan sa dulo maging pantay-pantay. Yes. Maging pantay-pantay. Ayan. Parang sa life lang din yun. And sabi nga din ng Bini, di ba? Huwag mag-alala, buhay ay Hindi karera. Ayan. Yes. Makapag-punchline ka pa, partner. So, ayun po. Ano naman po yung pangunahing layunin ng Path Builder, Engineer Roy? Ayun po. Bago ko po sagutin yung tanong, no. Isa rin po pala sa nalimutan kong banggitin, no. Ang ginagawa rin po pala natin, 'di ba, co-convert po sa green. Per green po na 'yon, tinetest din po ng ating system. Kung halimbawa, after noon, malalaman natin na okay, may mga underlying topics pa rin pala siya na kailangan niyang alamin. So halimbawa po, okay na siya sa supposedly nag-algebra na siya, ganyan. Yung pala medyo may challenge pa siya sa fraction, ganyan. O kaya naman yung positive and negative sign, yung mga ganon. So, nagkakaroon po ng reassessment and re-evaluation yung ating system para yung bata at least mas maging proficient on that particular topic. So, kaya po nagkakaroon tayo ng loop of learning. So, kung saan mas nagiging mastery, nagkakaroon siya ng complete mastery on each and every topic po. Ayan. So, idagdag ko lang po yun. Ayan po. So, hindi lang po siya basta mapag-green, ina-assess din po ng system o ina-analyze po siya ng system. Anyway po, ayun, just to answer po yung tanong ninyo. No? So, ang pangunahing layunin po ng Path Builder is yun nga po, gawing mastery-based yung pag-aaral nila. So, mabawasan po yung learning gaps. No, kasi usually syempre dahil po yung normal na system natin pagka nagtuturo po sa instructor, lahat po ng pantay ang tingin niya, meron diyang magagaling, meron diyang medyo kailangan ng tutok, may mga certain topics na dinidiscuss ng instructor, yun pala certain students kasi na parang dinidiscuss mo algebra, pero may mga estudyante pala tayo medyo marunong ng fraction, kaso weakness nila yung fraction. May mga prerequisites silang subject na yung pala nagiging weakness. Ang problema, by the time na natapos na yung finals, na ipapasa nila yung algebra, biglang hanggang makarating sila ng calculus. So, yung palang fraction pa lang, hirap na sila. So, yun po yung tinatawag nating learning gaps. May mga certain gaps na kaya pala nagihirap yung certain subject. Hindi naman dahil mahirap yung subject. Like kung binabanggit po yan bilang educator. Minsan akala natin mahirap yung calculus. Hindi mahirap yung calculus. Nahirapan ka lang na nag-algebra ka. Nahirapan ka lang na nag-trigo ka. So, yun po yung tinatawag nating learning gaps. Yun po yung babawasan natin through the Path Builder. So, mas magiging efficient na po yung pagtuturo ng mga instructors. Instead na hinahabol niya po kung ano yung mga weakness and strength kung ano yung mga students na medyo nahihirapan, ang nangyayari po, mas magiging efficient na yung pagtuturo niya kasi alam niya na po kung ano yung target, kailangan i-target na topic dun sa estudyante. So, and at the same time, makakapagbigay din po tayo ng objective na measurement sa competency ng mga estudyante. So, ang goal po natin, yun, layunin po natin, ihanda po yung mga learners natin para sa board examination, sa mga certification, and ultimately po, para maging workforce ready po sila once they graduate. Ayun.
Naalala ko yung sa sinabi ni Sir, ano, nahihirapan sa calculus dahil nga dapat mo palang balikan yung algebra, so parang mag-back to basics ka kasi yun nga dahil meron kang certain topic doon na kailangan mo pala ng mastery, alimbawa andun ka na sa advanced, tapos ito pala kailangan mo pa palang balikan to. So yun pala yung mga ina-address ng kanilang system na develop, no? Oo, para pag sa algebra pa lang ay nahihirapan ka na. Babalik ka ulit dun sa siguro Sa fraction, sabi nga. sa fraction, dun sa pinakasimula. Babalik na lang ako sa fraction. And eto po sir, napakadami po palang engineer, napakarami pong naging considerations po, di ba? Parang ang dami pong kino-consider nitong path builder. Pero paano po nagsimula yung idea po para dito sa platform po na ito? Ayun po. Nagsimula po ito mula nung, yan, syempre, yung karanasan po muna mismo namin bilang mga educator. So, napansin po namin kasi maraming gumagraduate, no? May hawak naman silang diploma, pero may certain gaps po sila when it comes to competency. No? So, for example, sa mga review centers, mga certification, kailangan po lahat natin na turuan sila from the scratch. Okay naman lang po yun, kaso ang purpose po talaga ng review is i-review. Ibig sabihin, once you graduate and you have diploma, expected po natin na yung diploma na yun, it guarantees is a certain amount of competence na sa mga estudyante. Lahat po yan dumaan dun sa course curriculum nila and we are expecting na sila ay proficient na or may mastery na sila sa subject na yun. Pero yun nga po, based on our experience, nakikita natin na marami pa rin mga estudyante na nahihirapan sila na dun sa mga basic topics or foundational topics. So, dahil doon, nagsisimula ulit tayo ng lecture from the very beginning. So, nais natin na baguhin po yung sistema na gano'n. And gamit po yung AI, no, at saka adaptive learning, no. So, dito, at through this, yun, naipanganak po natin yung concept ng path builder. So, and to verify yung mastery po ng mga students and mga graduates. Ayan. So, ayun nga, path builder talagang titingnan niya, tinatrack niya kung saan na yung level of knowledge mo. And, ayun, yun, talagang more on, ang focus po natin ay sa pag-prepare din po, ano, sa mga future top-notchers. Kasi siguro po, ako, nung college student ako, medyo overwhelming kasi sa dami ng subjects na, sabi ko, hindi naman to, magagamit ko ba to pagka-graduate ko ng agricultural engineering? Kasi agricultural engineering graduate po ako. Magagamit ko ba pag naging agricultural engineer ako? So, sa sobrang dami ng subjects, siguro minsan napagpo-focusan natin yung, biro lang naman po nila, ano, yung mga minor na minsan parang major yung trato kasi nga sa higpit, sa pagiging strict din ng mga mahigpit yung kinakailangan, yung nire-require po ng subject na yon. So siguro yun nga, dahil maraming ang naging subjects, minsan yung mga major natin, minsan na take for granted yung iba or hindi na ulit na babalikan pagdating ng board exam. Kaya parang minsan yung board exam talagang aaralin mo talaga mula simula, hindi lang siya basta review. So dito, doon nga sa platform nga nila, sir, ano, makikita natin yung level of mastery mo doon sa subjects na kailangan mo sa pagtitake ng certain licensure exam na ite-take mo. So, ayun po. Paano naman po na-develop Engineer Roy yung path builder from mula po concept hanggang sa ma-implement po natin ito? Ayun, yan. Well, nagsimula po tayo sa before po kasi, nung nagsimula po yung company namin, ideally, naging mga partners po namin, mga review center partners, and more on customized platform po siya. Customized po na ina-adapt po namin yung aming platform based po sa need nung buong review center, based po sa pagkakakilala nila sa mga students nila. So at that time, wala pa pong masyadong development when it comes to AI. But then, nakita po namin na mas need yung and mas efficient kung halimbawa po i-customize natin not just to the partner institution but rather on a personalized level. So on each and every student. Doon na po sakto pumasok po yung AI natin. And with the help po of the UST, nakipagtulungan po tayo sa mga educators, sa software and engineers natin and AI engineers po natin and mga subject matter experts. And yun, gumawa po tayo ng mga prototypes and sinubukan po natin yon with the help of the UST, no, sa R&D natin. Sinubukan po natin siya sa mga
actual learnings na tsaka mga partner institution. And yun, along the way, patuloy pong in-improve yung based po dun sa feedback na nakuha natin, no, pag in-improve po natin yung system. And yun, based po dun sa data analytics na nakuha natin, mas nag-improve pa po, nag-improve yung ating platform. So, unti-unti po siya nag-evolve from the an ideation hanggang eventually we have the platform and a better version po ng platform natin. Parang na-imagine ko, partner. Tama po ba, Engineer Roy? Para po siyang medyo similar yung ano ba tawag, user interface doon po sa Google Classroom. Parang medyo ganun po ba yung style niya? Well, yung interface, most likely, medyo na-associate po tayo commonly, no, yung sa existing na mga learning management system. And for the sake din po ng mga nakakausap namin ng learning institution, yun din po yung language na naiintindihan nila. Although, usually, pagka binabagit po namin yung path builder, technically, we are more than the learning management system po. Yun po yung aming pinapaniwalaan. No? Kaya po, ang tawag po namin sa kanya, instead of learning management system, we call it learning intelligence platform po. Ito po yung combination ng, nandun pa rin, yes, kagaya po ng Google Classroom. It's like a learning management system, pero with the AI capability and with the adaptive learning process na meron po kami, napagsama po natin yun. Kaya po tinatawag natin siyang learning intelligence platform. So, basically, ang difference po natin pagka mga learning management system is sila po kasi is repository of data or repository of exams or kaya videos lang. So, yung sa amin po, we have an adaptive learning platform based on that particular data that usually nilalagay po natin sa mga learning management system. So, medyo improved version po kami. Pero doon po, yes, doon po kami ina-associate usually. Pero kasi we have made a totally new category out of when it comes to the education sector. Ayun. Nakakatuwa, partner, no? Kasi yung platform nila, sir, talagang, halimbawa, kung ako siguro yung estudyante na part ng learning management system platform na yon, no? Parang merong touch of, ayun nga, sabi kasi personalized. So sabi ko, kumaga para sa akin siguro, akin tong platform na to, itong area na to. Kasi talagang yung mismong yung, kung gaano ka taas yung level ng nalalaman ko, andun lahat, naka-incorporate dun lahat. And yun nga, nakakatawa kasi personalized nga. So sayong-sayo, yung nakabata, yung lalamanin din nun, or yung mga lalabas doon sa platform na yun. And ayun, parang matutuwa ka din kasi nga parang fit sa'yo, tailored sa'yo yung mga sasagutan mo, siguro ganun. So parang, kasi nga, yung sa normal na platform, may mga bagay na hindi ka talaga alam at hindi mo pa master sila, ganun. So mahirapan ka na, ano ba yung sagot dito, ganun. Pero yung sa isa, parang matututo ka, parang ano ba to, parang nare-review ka siguro, ganun, di ba, yung feeling. And Engineer, ano naman po yung mga nung dinidevelop niyo po ito from the concept, di ba? Tas naging working na po siya. Ano po yung mga naging challenges po habang dinidevelop niyo po ang Path Builder? Sige po. Well, yung ngayon po kasi yung Path Builder natin is an evolved version na po yan eh. Although as time goes by, nag-evolve pa po yan. As the AI progresses, most likely along with that, yung Path Builder po natin will eventually evolve into a better and better version than it was a year before. Well, ang naging challenge siguro po namin nung originally na nag-uumpisa pa lang po kami. Una, syempre yung to get the right people with us, no? So yung pagbuo po when it comes to building our adaptive AI engine, so you have to have the right people to work with you, to have the same mindset as well, at saka same passion, at saka same goal, no, na when it comes to building the project. So another one, syempre yung pag-design ng tamang learning framework. So nagkakaroon po kami ng mga strategic planning in building the platform. So yung pagproseso po ng napakaraming learning data. So marami po kami nakuhang data. So kung how it will be processed, no. Although malaking tulong na po doon yung syempre na nag-uumpisa, medyo mas primitive pa ang AI pero ang bilis, no, after several months lang medyo ang laki na agad na nagiging improvement ng AI. So at the same time, mas nagiging mabilis na rin at mas nagiging efficient na rin yung processing namin ng learning data.
So, isa rin sa naging challenge po namin yung hallucinations, no? Yung nag-uumpisa pa lang, usually kasi 'di ba pagka AI, meron po tayong tinatawag na hallucination. Ibig sabihin niyan, nag-iimbento na no yung AI natin. So, yan po when it comes to the learning institution, malaking factor po sa kanila na dapat mape-prevent yung hallucination. So, may ginawa po kaming system na kung saan kahit nung umpisa pa lang, nung hindi pa ganoon ka-perfect yung AI or hindi pa ganoon ka improve as compared ngayon, may ginawa po kaming way to really prevent hallucination. So kaya ngayon, dahil mas better pa yung ating AI, medyo mas maganda pa yung at mas efficient pa at mas effective pa yung ating nagawang prevention o naging guardrails when it comes to hallucinations po. Ayan. Then yon. And nagkaroon po din tayo ng syempre yung isa sa mga nagiging during development, ayan, makakuha ng tamang feedback. So I think may mga certain schools na syempre medyo guarded sa when it comes to their data. Yon, so kumuha rin tayo ng good feedback from them, and at the same time ginagamit po natin yung feedback from them how to improve naman yung ating platform. So kaya may mga certain reports na hinihingi po nila na gusto nila may ganitong reports, ayan, ina-adjust po natin yon. So yun, so binabalanse po natin yung innovation, syempre, scalability, and at the same time, maging affordable pa rin siya. No? So yun po yung natin, binalanse natin. Ayan, sabi nga ni Sir, no, isa sa mga naging challenge nila ay yung choosing the right people. Tapos ngayon ko lang din po narinig yung term na hallucinations pala. Meron palang ganun, kung problem pala siya kapag may dinedevelop ka through the use of AI, yung pag-prevent sa hallucinations ni AI. Yun nga, and yun, yung sa part na choosing the right people, so medyo related po dito yung ating susunod na question. But before that po, basahin po muna natin ng isa sa comment po dito sa ating Facebook Live. Ayan, from Miss Marivic Rivera. Hello po, Tita Mavic. Congratulations again, Miss Diana Sorbriones and Miss Lorraine Custodio. Congratulations, DOST, for your weekly program of DOST Central Luzon for your weekly program of knowledge. Ayan, thank you rin po Thank sa you po. weekly pagsubaybay, Tita Mavic. Ayan. So for our next question po, sino-sino po ang mga naging katuwang nyo sa pagbuo ng Path Builder, and ano po yung naging role po ni DOST sa innovation nyo po na ito? Ayun po. Yun, ang maging kasama po namin is of course yung buong Macarius Development Team. Buong Macarius team, tumulong po lahat yan. So everyone. And of course, yung mga educators din po, yung mga reviewers, no, at saka yung mga partner institutions po natin. So marami po kami naging partner institutions, so kasama sila sa nakatulong po natin. Especially yung mga pilot schools na nagbigay din po ng mga feedback, no, at saka how to really improve the platform. Syempre po yung nagbigay din po ng data, no, through to the pilot program. Nagkaroon po kami ng data na pwedeng makolate, and of course to get those feedback. Ayan, and of course yung DOST po, napakalaking tulong po ng DOST PSHARD po, no, so sa pamagitan ng research funding na binigay po nila, yung SGF or Startup Grant Fund na pinigay po nila, sobrang nakatulong po siya sa amin upang mapabilis yung R&D. So before po kasi nung nagsimula naman po kami, wala pa naman po kaming kahit wala pa pong funding, meron naman po kaming traction, kumikita naman po yung company. Yun nga lang, kapag meron kaming certain project na kagaya nito, it will really take time to build the enough funds para to get it going. So malaking tulong po yun na itulong ng DOST to really hasten the process po ng R&D namin, and mapakita ang kakayahan ng mga local at saka local na deep tech innovation po dito sa Philippines. Ayun po. So sa mga pilot schools po na naging katuwang nila Sir Engineer Roy Sa pag-gather ng data. Sa pag-gather ng data and pag-gather na ng feedback ng buong Macarius team, naging katuwang nila. Ay maraming salamat po sa inyo, and of course sa PSHARD sa kanilang startup grant fund naman para magkaroon of course ng funding, kasi talagang sa napansin natin partner, no, sa karamihan ng startup, yun naman talaga isa sa main challenge, yung paghahanap ng enough funding from iba't ibang agencies. Ito nga. So, yun po. Thank you po sa DOST PSHARD. And ask ko lang din po, sir, may involvement din po ang DOST TAPI po sa development po nito? Ayan.
Good question po. Usually po, ang naitulong naman po ng DOST Tambi is to give us opportunity naman after po nung startup grant fund. Kasi usually pre-commercialization po ang pinoprovide ng startup grant fund. After po nung commercialization, tumulong naman po yung DOST Tambi sa amin how to share po or how to open door to open doors naman po para sa mga commercialization. Ngayon po kasi dahil tapos na po yung nasa ending season na po kami sa finalizing na lang po kami with the schools, no, collecting data na lang po at saka ng mga feedback from them. So ngayon naman po ang goal po natin is namin bilang company is to commercialize pa. Although nako-commercialize naman na po kami, pero magkaroon pa tayo ng expansion at saka yun to be able to go to different institution to partner with this institution. And doon po malaking tulong ang DOST TAPI. Sila po yung tumutulong naman sa amin para magkaroon ng mga yan open doors, ma-showcase po ang Macarius. Ayan, yung aming product na Path Builder. Kagaya po niyan last week lang. Galing po kami sa London Tech Week. So nag-ano po kami doon na i-represent po natin yung Path Builder dun po sa London, and through the DOST TAPI po, yan, we were able to showcase po kung ano po yung mga yung platform po natin, and a lot of investors po doon and potential partners po, and even yung may mga nakausap po kami doon na tawag nila is DSIT, no? So parang counterpart daw po yun ng DOST doon sa London. So we were able to meet with them. Yan po ay sa tulong po naman ng DOST TAPI. So parang naintindihan ko po, after po ng Startup Grant Fund, malaking tulong po na matap ang DOST TAPI when it comes to commercialization ng inyong pong product. So yun po yung sobrang thankful po kami. Ayun. So, yun din po, para po sa ating mga kasama sa DOST TAPI, nakatuwang po, halos every week partner, talagang sila yung katuwang ng ating mga innovators, nakakatuwa. Kasi hindi lang yung, sabi nga ni Engineer Roy, nag-open sila ng door for commercialization. And of course, sa part ng networking, talagang lumalawak parang pinapalawak nila yung network ng ating mga innovators para mas mailapit sila sa mas marami pang funding and dun sa mga appropriate na pwede nilang maging katuwang para sa pag-develop pa ng kanilang mga technology na innovation. Ay, di ba sabi nga ni Sir, parang na-connect sila sa yung counterpart ng DOST sa London. Napakalaking, I'm sure parang mas lalong makikilala itong Path Builder, hindi lang sa Pilipinas, kundi all over the world. Sa buong mundo, Yes. ayan. And ito po, napag-usapan po natin, Engineer, yung mga tao po, mga nakatulong sa pag-develop po nitong Path Builder. Pero sino naman po yung mga pangunahing makikinabang po sa na-develop po na inovasyong ito? Ayun po. Yung mga pangunahing makikinabang po nito, syempre po yung mga estudyante, no? So gagraduate po sila na with more confidence na on their course. And of course, yung mga guro din po and trainers, no? Mas magiging efficient na po yung kanilang pagtuturo, and mas makikita nila kung ano po yung kailangan nilang i-target sa mga estudyante nila. And lastly, syempre yung mga universities, schools, at saka mga review centers po. Kasi in the way, yung learning outcomes po nila, nag-goal nila, makikita po talaga nila kung ano yung learning outcomes ng kanilang mga graduates, and at the same time, alam po nila na yung kanilang mga students have mastered their particular courses, no? Kung anong yung course na meron po sila. Then, of course, sa dulo, ang pinakaring makikinabang po mula sa estudyante, yung guro, university, Ito po. No, no, nawala ba ako? Ito po. 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 Ito po.
So, yun. Hindi ko alam po kung saan ako nagda. Ayun po, sir. Hello po. Hello po, Sir Engineer Roy. Hello po, yan. Baka nawala po ako. Yan. Ayun po. Opo, medyo may nawala lang po. Pero doon na po kayo kanina sa part po ng sa mga makikinabang po sa platform. Nabanggit niyo po yung mga board, mag-take ng boards, yung mga teachers, mga review centers. Doon po tayo na-stop. Ayun po. Sorry. Ayun, nagka-loss po pala ako ng connection. Ayun po. Yun, so mga teachers po, mga university, sila po yung may kinabang. Sa university, siyempre yung learning outcomes po nila, mas magiging sure po sila sa learning outcomes at mamamonitor po nila kung ano yung mga nagiging challenges do sa students po nila. Pero eventually, isa rin po sa mga makikinabang po nito yung mga employers na naghahanap ng mga competent graduates. So malalaman po nila na okay, kung halimbawa ang isang learning institution ay meron po silang path builder, no? So ginamit po nila yung path builder, they would know na lahat po ng graduates that have that diploma ay meron silang magandang graduates or meron silang competent na graduates. At the same time, sa mga schools naman magtataas yung kanilang passing percentage. Ayun. So, and of course, yung mga government agencies din po na nagpapatupad ng mga competency-based na education. So, yan po yung mga mula sa students hanggang universities, hanggang instructors, employers, and up to the government agencies po. Naniniwala po kami na makakatulong po yan sa bawat isa yung ating path builder. Ayan, talagang sa sector ng education and doon din sa, of course, as a help sa mga employer, no? Mapa-government man o private. Kasi totoo yan, partner, no? Yung sa innovation nila. Sir, kasi halimbawa, magtitake ng, kahit yung halimbawa lang sabi natin, kasi sa mga board exam, hindi ka na, malaking tulong to sa pagiging efficient sa time. Kasi instead of mag-focus ka pa dito, yung pala, kumbaga, gamay na gamay mo na tong topic na to based dun sa path builder. So, hindi ka na mag-waste ng time pa na aralin pa, magsubsog ka pa ng pag-aaral dun sa part. Pwede ka na mag-focus sa iba. Kasi sa board exam, talagang malawak yung sakop. Sabi nga nila, hindi naman palaliman ng alam, kundi paramihan. So, para may time ka pa to review your other subjects. So, may time ka pa mag-focus para dun sa ibang paglaanan mo pa ng oras, ng panahon yung iba, para ma-master mo rin. Kasi yun ba, yung mastered mo na, siguro ano na lang, refresh na lang, konting review na lang, tapos dun sa iba, doon mo ma-focus pa yung attention and also yung time mo. So, yun, malaking tulong siya sa pag-save natin ng time and of course, yung effort and energy. So, sa mga nakagamit na po ng Path Builder, ano naman po yung mga naging feedback po nila, engineer? Ayun. Syempre, yung positive naman po yung feedback nila no, mula sa mga estudyante at saka yung mga partner institution po natin. So, nalaking tulong po doon sa mga instructors po natin, yung syempre yung data-driven na pagtuturo. A lot of schools nga po actually, some schools are actually talking to us na po kasi mag-e-end na po yung parang pilot program sa kanila. So, ang ginagawa po nila, tinatanong nila kung paano na ngayon yung next steps. Ayun. So, yung sa next steps na po na yun na po yung, doon na po papasok yung commercialization. Ayan. So, medyo nandun na po kami doon sa ibang mga certain schools. Medyo pinag-uusapan na, nagkakaroon na po ng negotiation. Kasi nagustuhan po talaga nila yung tulong na naipoprovide po ng path builder. So, syempre, dahil nga po nabanggit nila, gusto nila yung personalized learning, tapos madali po nilang makita kung ano yung strength at weaknesses based on the instructor at saka po para sa estudyante mismo. And nagiging engaged din po yung mga learners natin. So, kaya sobrang sobrang helpful po based on their feedback. Kaya yun po, yung iba, may mga certain schools po kami nakakausap ngayon. Gusto nilang ituloy-tuloy na yung program nila from being pilot to commercialized setup. Wow, congratulations po, Engineer Roy, sa magandang feedback Yes ng po. ating mga partner, mga naging partner na dinaplayan po ng innovation po na ito. And parang from what I've read po, sir, parang marami-rami na rin po yung mga naging partner institutions niyo po nung gumagamit po ng Path Builder, hindi po ba? Yes po. Meron po tayo na 28 na paying institutional clients, no. Na po 'yon, mga iba-iba po 'yon. Meron po doong
training centers, meron din po doon mga review centers, no. So tapos sa mga pilot programs po natin, meron po tayong 61 schools, no, na naging partners na. So out of that 61 schools, may ilan po doon na yun, from being pilot, we are talking to commercialization na po. And out of all of that po, meron po tayong around, kasama na po yung mga paying institutions po natin na review centers and training centers. Nasa around 48,000 learners na po yung dumaan po doon sa Wow. ating platform. Ang galing. 48,000 learners, no? Napakarami nun, partner. Ang dami ng parang impact Oo. na nabigay nitong Path Builder, di ba? Tsaka baka iba-ibang licensure examinations na rin na marami nang naipasa. Actually, natulungang mapataas yung passing rate nitong innovation na ito. And sabi nga kanina si ABP, hindi ko lang maalala yung exact number, pero yun nga, diba, nakapag-produce sila ng mga board top natchers like Engineer Roy, which is also a board top natcher, of course. Ikaw, partner, ikaw naman yung tatanungin ko. Sa tingin mo ba kung ikaw, di ba, nag-boards ka kasi siguro kung meron tong Path Builder, sa tingin mo, siguro, anong magiging Mas mafe-feel ko yung review kasi nga, yun pa lang sa part na personalized yung pagre-review mo na syempre mas magiging efficient yung pag-distribute ko ng time. So, malaking tulong yun para sa akin kasi nag-take ako, ilang buwan na lang yung review, parang kulang 2 months na lang kasi partner, July ako graduate, August, September, second week, ayun na, yun na yung mismong board exam. So, very short yung naging time, kaya talagang time management malala. So, siguro kung merong Path Builder, malaking magiging tulong nito sa akin kasi nga, ayun nga, sa pag-distribute ng time. Kasi yun yung kailangan ko during that time. Totoo yan, partner. Kasi ako, wala naman akong board exam. So, yung mga Pero nag-take ka na. na-take ko that ay mga entrance exam, ganun, lalo na nung college. Tapos ako, syempre may mga subjects ako na hindi ko gamay talaga. Tapos etong meron akong gusto. Tapos, nung tinasabi ko, aaralin ko muna itong mga hindi ko kaya. Pero parang, dahil hindi mo talaga siya kaya, parang ayaw mo ring aralin. So, nagsimula na lang ako dun sa mga kaya ko. Yung mga hindi ko alam, parang hindi ko na lang din na pag-focusan. So, maganda nga talaga itong Path Builder kasi parang na-assess niya kung saan ka ba dapat mag-focus. Ano nga ba? Saan ka maalam? Tsaka parang i-guide ka na niya kung anong dapat mong, ito yung aralin mo, ito yung parang kapag less focus ka dito. Kasi medyo advanced na yung knowledge mo about this. So, ayan. Yun nga, talagang personalized. Nakakatuwa talaga yung part na yun, ano. Yes. Parang, And engineer, ano naman po yung mga natanggap na po na pagkilala, milestones or achievements ng Path Builder? And ito po, ano po yung makakonsider nyo siguro na proudest moment po nitong regarding po dito sa Path Builder? Ay, ayun po. Well, isa po doon yung naibigay pong tulong ng DOST TAPI sa amin, no? Yung opportunity po na maiprepresent ang company, yung Path Builder po natin, may present po siya sa international innovation events po. Isa po doon yung nakapunta po tayo at nakapag-represent po tayo nakapag-booth po tayo doon sa London Tech Week sa Olympia, London. So isa po yan sa parang highlights ng taon namin. So, tapos aside from that din po, yan, nakapag-represent din po yung Macarius at yung Path Builder po natin sa Korean ASEAN AI Youth Festa po noong November sa Kuala Lumpur, Malaysia naman po yon. So we were able to compete with them. No, nasa 4th place daw po yung may according doon sa mga judges doon. Kaso hanggang top 3 lang yung recognized. Pero yun, isa po tayo sa naging participant doon. And imagine niyo po yun, buong ASEAN po yung naging kalaban natin doon. So we have startups coming from Singapore, Malaysia, from different Indonesia, and yun, we were able to get the 4th place po nun. So we are really thankful po. Isa rin po yun sa naging achievement natin. Ganun din sa mga startup events from the previous months po, yung we were among the 3rd place po sa KPMG na competition as well. So marami na rin po tayong mga naging representation, no, sa mga international events. And of course, ngayon lang din po, meron po kasi sa San Diego, California, no, from July 2 up to July 7, no, hanggang bukas po, meron pong existing na ACL Demo Day po doon. Yun pong ating AI architecture, yung AI engineer po natin, nandun po, pine-present po yung ating paper po doon. And yun, so it is recognized po doon and it was accepted as a peer-reviewed na
na ano na paper po natin sa international research community naman po 'yon. So doon recognize naman po doon yung ating AI architecture. So isa rin po 'yan sa mga major achievement po natin. Ayan, so shout out po doon sa kay Jasper, yung aming AI engineer. Siya po yung nandun. So yung aming CEO naman nasa London po siya ngayon. Nasa Leap Global naman po. Ayan, so bumalik po siya. So ako po kasama po ako last week sa London Tech Week. Last week sa London Tech Week. So ayun, ngayon bumalik po ulit yung aming CEO doon. Ayan, so marami po kami mga naging achievement po, and this opportunities po, sobrang salamat, sobrang thankful po kami. Una, syempre, sa DUST Pishart and of course, sa DUST TAPI po. Because ngayon po, yung networks na nakikreate po natin ngayon and opportunities para ma-showcase po yung platform natin when it comes to commercialization. Ayan, so sobrang laking tulong po noon. Yun, napakaraming international innovation engagement nila, sir, no? Like, sabay-sabay pa sila kasi nasa ibang parte ng mundo, nasa ibang parte ng mundo. Ay, si sir, kagagaling lang, si engineer, kagagaling last week sa London Tapos nga. si Sir nandito sa Pilipinas para i-share sa mga tagapakinig natin ngayon, para hindi lang sa international, di ba kailangan malaman din ng mga local natin kasi mas malaman pa na. Talagang, Kasi tayo lang din ang makikinabang talaga. yes, partner. So, yun po, sa dami po ng inyong mga engagement na sa international and also recognitions and awards. Ano naman po yung mga susunod na hakbang at plano niyo po para sa Path Builder in the future? Ayun po. Ngayon po, ang gusto naman po namin is, of course, mas marami pang maging university partners, no? Mas ma-engage, magkaroon po tayo more engagement. And sa future po, sa ngayon, we are actually catering to college and universities na curriculum. Pero gusto rin po natin na nasa pipeline na rin po natin na magkaroon ng expansion to K-12 naman na education. Yan din po yung isa sa mga direction po na pinupuntahan natin. Yun. And of course, as the AI progresses, maging mas advanced pa yung ating mga AI features, continuous improvement po gamit yung ating learning analytics. And syempre, not just locally, syempre ma-saturate po natin yung local market and magkaroon tayo ng maraming partners dito sa Philippines, pero at the same time siguro sa future natin magkaroon po ng ASEAN expansion na rin, no? So hopefully by next year or next year. Ayan. And eventually, of course, patuloy po na makapag-ambag ng sa digital transformation po ng Philippine education. And for sure po, malaking magiging tulong din ito pagdating sa mga K-12 dahil nga partner nabanggit mo kanina, no, yung sa pag-take ng mga college entrance tests. So malaki po magiging tulong lalo na sa mga nag-a-aspire na, ayun, di ba minsan inaay talaga yung Big Four or may mga universities and colleges na pinapangarap yung mga student. O kaya For yung DOST scholarship. Ayan, DOST scholarship sa ating mga future undergraduate scholars. So, hopefully, sir, magkaroon din po ng ganito for DOST naman yung magiging focus para mas marami pa tayo maging mga scholar para sa bayan. Yes. Ayan. And engineer, sa mga interested po sa platform na ito, I'm sure madami naman sa mga tagapakinig natin, di ba? Ito nga sa comments. No? And saan po sila pwedeng magtungo, sir? Or sino po ang pwede nilang kontakin? Ayan. Side note lang po, ano, ayan. So yan, naka-share po sa atin yung pero side note lang din po pala. Ako nga po pala DOST scholar, nung undergrad po ako. Kaya sobrang laking tulong po sa akin nung ng DOST rin. So yung course ko po na ECE. Kaya po ako nakapag-ECE. Right now may mga partners din po kami na learning institutions na para din sa college entrance examination. Isa po yun sa 28 po na learning institutions namin na partner. Ayun po. Ayun. Anyway, para po sa mga interested, sobrang thank you po dito sa platform na to para may showcase po namin yung Path Builder. And if you are interested po to partner with us, if you are a learning institution or a private man or maybe a government agency na interested po na may pag-partner sa amin or maybe to do pilot o kaya naman ay to do commercialized setup, ayan, you can contact us here po. Yan, nandiyan po yung aking LinkedIn, email address po or contact number. Ayan, so you can also visit our website, no? So yung pathbuilderedu.com. So meron po dong
option to book a demo, pero meron din po dyan nandyan yung mga details po namin and everything. So you can visit our website o kaya naman po yung aming LinkedIn pages. Ayan, meron din po kami LinkedIn pages that you can visit po. Ayan, search na lang po Path Builder, makikita nyo po yun. O kaya naman po Macarius Smart Learning. Ayun po, ipa-flash po namin mamaya. I-comment po namin sa comment box. So, abangan po ng ating mga tagapakinig at tagapanood po yung mga contact details po para po sa mga interested, of course, sa Path Builder. Ayan. So, magbabasa naman po tayo ngayon ng mga comments mula sa ating live viewers. So, ito po from Tita Mavic. Very supportive talaga si Tita. So, this adaptive AI engine is a breakthrough. Congratulations po. Congratulations, Engineer Roy. More power to you and to your team, sa Macarius team. And ito naman po, may question din po from Tita Mavic. Excuse me po. How to access Path Builder. I'm an educator po and would like to use this. And ito po, I'm planning to take the LET by March 2027. Sana magamit ko ito. Ayun. Thank you po, thank you. The best way po, usually po kasi ang mga nagiging partner po namin is through B2B, then to C. So what we do po is partnership po between institution, and after the partnership ng institution po namin, we serve the students po. So the best way po is of course makakonect po kami dun sa inyong kung sino po yung parang yung institution po na kung saan po kayo connected. If there's a way that maybe to show or to share our to book a demo, pakita po namin kung ano yung platform namin. And yun, if there would be a partnership po, yun, hopefully magamit po natin yung platform. Ayan. Thank you so much po, Engineer Roy. Mayroon po ditong question, paano naman daw po pala yung in terms of data privacy, paano po mapoprotektahan yung data privacy per student? Halimbawa po, ayun, baka kumbaga makita na ni student A yung progress si student B, kumbaga po, syempre yun nga po in terms of privacy, paano po napoprotektahan nitong ating system yung mga ganong instance? Ayan, good question po yan. Actually, yan din po yung lagi nagiging tanong ng mga partner institutions po namin. So una, syempre, during registration po, meron po kayong privacy policy na pwedeng basahin at saka terms and conditions. So meron po yun. And secured naman po yung mga database po natin. Secured din po yung inyong mga details. So ibig sabihin po, kahit po yung during our feedbacks, no, at saka during our data analysis, no, lahat po ng mga data ninyo, personal data po ninyo would be redacted, no, so hindi po siya kasama, lalo na po pagka hinihingi po yan ng DOST, no, so hindi po kasama yung personal details po ng mga estudyante, which is yun lang din naman ang kailangan, more on the data, no, or more on the feedback. Pero yung data, it is private naman po, and yun, we have what we call the data privacy policy with our platform naman. Ayan din po. May mga certain institutions din po kami when it comes to, halimbawa, hindi lang po yung data privacy ng students and also the materials. May mga partner institutions po kami na concern nila, pag na-ingest ba ng system natin yung materials natin, so we are going to generate a new set of questions coming from this material. Baka naman nakita namin, ginagamit din ng ibang schools, kanyan. So, yun, hindi po. No? So, yung ating partner institution po natin, isolated po yung inyong database and inyong data from other universities. So kung halimbawa kung sino po yung partner namin na company, kung sino po yung partner namin na institution, unique po para sa inyo and isolated po yung inyong magiging environment as compared to other users. So when it comes to ingesting your materials at saka data. Ayun. Ayun. So para po sa ating viewers and listeners na may concern po about sa data privacy, ayun po, sabi nga ni Sir na may ensure nila na meron silang privacy for that. Policy for that, which is yung data privacy policy. And yun nga, sa mga partner institution, nakakatawa, no? Kasi yun nga, sabi nga ni Sir, unique pa rin yung makukuha sa Yes. bawat partner institution, ay iba-iba yung magiging set ng kanilang sa data na ibibigay sa kanila yung system, lalamanin ng system. So, ayun. And ako po may question po ako, engineer. Kasi di ba po, yun po pag nagbigay nga ng data dito sa platform na ito, ay magiging personalized yung mga questions po ba? Ganito po ba? Mga questions lang po ba ito, sir? Or ano po yung mga pwedeng maging format po? Kunyari po,
multiple choice ba, essay, ganun, or nakadepende po ba iyon sa ibibigay po na parang, paano ba? Magiging, Parang database partner ng Opo. university, Opo. ganon. Parang pwede rin po ba silang magbigay na kunyari essay yung dapat gawin ng mga learners. Tapos, halimbawa po essay nga po, yung sinagutan nila. Paano naman po doon parang ma-assess yung learning po ng mga students? Ayun, thank you po. Being a personalized learning platform, at the same time po, customized learning platform din kami per institution po. So may mga certain institution po kami na preferred nila because they are preparing for the board examination, which is primarily multiple choice questions po yun. Ang setup po nila, multiple choice questions. So isa po yun sa mga gine-generate namin. Pero hindi lang po yun. May mga video lectures din po kasi na nakaakibat, and even the handouts. Yung handouts po na yun, may option po yung instructor na mag-generate ng handouts niya para sa group of students niya. Pero even the student itself, himself, yung parang per student, he can generate his own handout which is designed based sa kanyang learner's profile. So once they start kasi po using the platform, each and every student, meron po kaming parang diagnostic exam na kung saan inaalam, personality test lang po yun, inaalam po natin yung learning style at saka learning intelligence ni student, emotional intelligence rather, ng student po natin. So magkakaroon po tayo ng learner's profile. So ngayon, based sa learner's profile, nag-a-adapt po yung ating learning platform doon. So ibig sabihin, kunwari, nagwa-watch siya ng video lecture, ganyan, tapos mag-e-exam siya, gusto niya kunwari mag-generate ng handout specifically para sa learning style or learner's profile na meron siya. Pwede po yung gawin ni student. So, instead na yung professor gagawa ng handouts, magagawa naman niya yun. Pero at the same time, even si student, makakagawa siya ng specifically para sa kanya na lecture notes. Ngayon, when it comes to type of examination, yes po, pwede po yun. Whatever type of examination po yung preferred ng ating partner institution, nagagawa po natin yun. So, isa po sa naging partner institution po namin is actually meron po kaming partner institution na bar examination preparation. So, dahil bar po yun, wala sa kanilang multiple choice. So, yun po, sila po, essay style. Ang ginawa naman po namin doon, so, as requested, may AI technology din po doon. Ang ginagawa po ngayon, may tanong sila, ganyan, tapos meron silang suggested answer bilang yung kanilang mga parang instructor. So meron silang parang ito yung question nila, ito yung expected na nilang sagot, parang ganon. Ngayon, ang ginagawa po ng student, babasahin niya yung tanong, meron siya ita-type na answers niya, na essay. Tapos ang gagawin po ng AI natin, i-compare niya yung sagot ni student at sa expected na sagot ng instructor. And i-identify po ng system kung accurate ba yung sagot ni student or kaya medyo malayo yung sagot niya sa actual na dapat na tamang sagot. So may mga ganun po na and yun, essay naman po yun. So iba-iba po yan. So depende, meron din po, kung option naman po na multiple choice, pwede rin po yun. Meron din naman tayong ganun. Depende po. O kaya naman is drag and drop. So, depende po sa style and preference po ng ating learning institution. Ang galing, partner, no? Talagang, banggit pa lang kanina, ina-assess din yung sa emotional intelligence. Talagang very personalized yung system or yung platform ng Macarius team, which is Path Builder. So, ayan, dito nag-comment mismo ang Facebook ng Path Builder sa ating live. Thank you to everyone who tuned in and joined the discussion. We truly appreciate your time and interest. If you would like to learn more or explore how Path Builder can support your institution, feel free to reach out at admin@pathbuilderedu.com or visit pathbuilderedu.com sa website po to book a quick walkthrough with us from Path Builder team. So ayun po, maraming salamat po, Engineer Roy, and of course sa buong Path Builder team. Alam ko, for sure marami pa pong mga achievements yan and magiging engagement. Of course, mas marami pang magiging matutulungan or magiging beneficiary ng innovation po na ito. Ayun po, Engineer, baka may gusto po kayong batiin, i-promote, or i-shout out po. Siguro po, ayan, syempre, shoutout po sa aking misis. Yun na lang po, yung personalized nila. So, yan, si Janine, at saka po yung anak ko po, si Ziki, ayan po. Pero yun, closing lang siguro on our part po para sa mga
watchers po natin, no, na yun, naniniwala po kami na ang tunay na sukatan, no, ng education ay hindi lang yung makagraduate ka or makatapos ka at makakomplete ka. Ang goal po natin o yung kundi ang kakayahan na magtagumpay sa totoong buhay, no. So well, sa pamagitan po ng Path Builder, nais namin matulungan ang bawat Pilipino na magkaroon ng personalized AI-powered learning na maghahanda sa kanila para sa kinabukasan po. So yun po yung ultimate advocacy. And maraming salamat po. Unang-una sa DOST po, ayan. So maraming salamat sa pagbibigay po ng diyan sa DOST Central Luzon, ayan, sa pagbibigay po, pag-aanyaya sa amin at saka pagbibigay po sa amin ng option or paraan para mag-showcase po ng ating Path Builder sa opportunity po na ito. Maraming salamat po. Maraming salamat Yun, din po. binabati ko rin po yung mga buong Macarius development team, buong Macarius team po namin. Ayan. Tsaka yan yung aming mula sa operations po namin hanggang kay executive admin namin and buong development team. So maraming salamat po. Yan. Thank you so much po, Engineer Roy, for your time and for your effort, of course, and sa advocacy po ng ninyo at sa buong team po ng Macarius. So maraming salamat po. Yes. Thank you po. Thank you. Ayan. Ayun po. Isang makagaham na talakayan na naman po ang pinagsaluhan natin ngayong hapon. Maraming salamat po ulit kay Engineer Roy. Muli, binabati po namin ang lahat ng bumubuo ng DOST Central Luzon, ng PhilMec, ng Radio Agree at ng Access Network TV. Kasama na rin po ang lahat ng sumubaybay sa atin ngayong hapon. Ang mga kasama nating nakinig and natuto, of course. Isang agam na ramdam na hapon po sa inyong lahat. Ayan mga kaagham, huwag pong kalimutang i-follow ang aming Facebook page, ang DOST-Central Luzon sa Facebook, YouTube at TikTok para manatiling updated sa aming mga programs and activities. Pati na rin po ang Facebook pages ng aming mga PSTOs, ang DOST Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Paki-invite na rin po ang inyong mga friends na mag-follow para updated din sila sa serbisyong hatid ng DOST Central Luzon. Nais din po namin ipabatid na maaari niyo pong balikan ang replay ng aming mga episode sa DOST Central Luzon YouTube channel, pati na rin sa YouTube po ng Radio Agree 90.1 FM PhilMec. So mapapakinggan niyo rin po kami ang aming mga replay sa kanilang radyo tuwing weekends. Ayan. Muli maraming salamat po sa pagtutok sa ating talakayan. Hatid namin ang iba't ibang serbisyo patungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon ng DOST. Sa ngalan po ng aming Regional Director, Dr. Julius Cesar V. Sicat, ako po muli si Lorraine Custodio. At ako naman po si Dian Briones, ang nakasama nyo ngayong hapon sa ating programa. Subaybayan muli kami sa Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, sa programang mag-atid sa inyo ng weekly dose of knowledge and good vibes. Sama-sama ulit tayo next week, dito lamang yan sa Ayos na Ayos sa DOS Season 4. May mga katanungan ba sa iyong